Hi sa inyo lahat, this is Chris. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa pambansang kaunlaran. Ang pambansang kaunlaran ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na pagbutihin ang pamumuhay ng mamamayan nito, tulad ng paghahandog ng dekalidad na edukasyon, pagtugon sa mga suliraning pangkalusugan, mga infrastruktura, at iba pang serbisyong panlipunan. Ngunit paano nga ba nating masasabi na maunlad ang isang bansa? Masasabi ba nating maunlad ang isang bansa dahil sa matataas na gusali, mga magagarang sasakyan, at o mga matataas na sweldo ng tao? Kadalasan, sinusukat ng tao ang kaunlaran sa pamamagitan ng magagarang sasakyan, magagandang damit, magarang mga kasuotan, at iba pa. Sa economics, madalas na napagpapalit at o napaghahalo ang mga salitang pagsulong at pag-unlad, o yung tinatawag nating economic growth at economic development. Ang pagsulong o economic growth ay madaling makita at masukat. Ito ay tinuturing na bunga ng proseso ng pagbabago ng ekonomiya. Ang pagkakaroon ng magagarang sasakyan, bahay, magandang ospital, mga kalsada, mga gusali, at maging paglago ng gross national product ay mga pagbabago na nagpapakita ng pagsulong ng isang bansa. Samantalang ang pag-unlad ay higit sa paglipat mula sa mahirap papunta sa mayaman, mula tradisyonal patungong makabago, kundi sumasaklaw ito sa dignidad, seguridad, katarungan, at pagkakapantay-pantay ng mga tao sa lipunan. Ito ay kabuuang proseso na kinabibilangan ng lipunan, ekonomiya, politika, at kultura. Ito ay nagpapakita ng pagbuti ng kalagayan at pamumuhay ng mamamayan, tulad na lamang ng pagbawas ng bilang ng mga naghihirap, pagbawas ng bilang ng mga unemployed, pagbawas ng bilang ng hindi marunong bumasa at sumulat. Ayon kay Michael Todaro na isang development economist, hindi lamang infrastruktura ang batayan ng pag-unlad ng isang ekonomiya. Bagkus, ito ay isang proseso ng pagpapaunlad ng kabuhayan ng tao o ng mamamayan nito. Ito ay multidimensional na pagbabago ng isang ekonomiya at panlipunang sistema ng isang bansa. Sa makatuwid, sa pagbabago ng ekonomiya, dapat nagbabago rin ang pamumuhay o gawi ng mamamayan nito. Sa kabilang dako naman na ipaniliwanag ni Simon Kuznets na ang pag-unlad o kaunlaran ay nakapokus lamang sa pag-unlad ng ekonomiya at mga aspektong pang-ekonomiya tulad ng produksyon, employment, at industriya. Maaari ding matukoy ang kaunlaran sa pamamagitan ng sustainability. Ang sustainable development ay isang hangarin na kung saan kaakibat ng pag-unlad ay ang matiwasay na pag-aalaga sa kapaligiran. Kahit na pinakikinabangan ng mga kasalukuyang henerasyon ang iba't ibang likas na yaman ng isang bansa, upang matugunan ang mga pangangailangan nito, dapat na mapanatili ang maayos na kalagayan nito upang matiyak ang kapakinabangan nito ng mga susunod pang henerasyon para din sa pagtugon nila sa kanilang mga pangangailangan. May ilang mga ekonomista rin ang nagbigay ng pagpapakahulugan sa kaunlaran batay sa konsepto ng distributive justice. Sa konseptong ito, ang kaunlaran ng isang bansa ay hindi lamang nakabatay sa pagtugon sa mga pangangailangan na ilang bahagi ng lipunan, bagkus sa ibinabahagi ng pantay-pantay ang mga yaman nito sa bansa. Isang prinsipyo nito ay ang pagpasan sa gastusin at pagsasakripisyo ng mga mamamayan tungo sa kaunlaran na masasalamin sa pagbibigay nila ng serbisyong pampubliko at pagbabayad ng buwis. Ayon naman sa teoryang trickle-down economy, dapat ay mayroong tuwirang epekto ang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya sa mga aspekto
ng pang-araw-araw na pamumuhay ng isang normal na mamamayan ng bansa. Halimbawa, ang balanseng pagbaba ng presyo ng bilihin at pagtaas ng sweldo nito, na konkretong nararamdaman ng mga karaniwang mamamayan. Kinikilala ng teoryang ito na sa halip mapunta sa pamahalaan ng salapi, mas mabuti na sa mamamayan mapunta ito upang makapagpatayo sila ng negosyo, makakapagkonsumo at makakapag-impok. Sa pamamagitan ng mga personal na gastos na ito ay lalago ang ekonomiya. Upang masukat ang kaunlaran ng isang bansa, naglunsad ang United Nations ng mga tunguhin na dapat maisagawa ng isang bansa. Ito ay ang Sustainable Development Goals o SDG. Ang Sustainable Development Goals na ito ay nagsimula noong 2016 at matatapos ng 2030. Upang makamit ang inaasam na kaunlaran, narito ang mga planong pangkabuhayan ng pamahalaan. Una na dito ang planong pangkabuhayan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, kung saan noong 15 ng Disyembre taong 1922 ay nilagdaan niya ang planong pangkabuhayan na Medium-Term Philippine Development Plan, nakikilos mula taong 1993 hanggang 1998 at ito ay nakilala sa taguring Philippine 2000. Ang Philippine 2000 ay isang hakbangin tungo sa industrialisadong Pilipinas. Naglalayon itong paunlarin ng ekonomiya ng bansa kaalinsabay ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino, pagkamit ng global excellence, competitiveness, at pagbaba ng bilang ng mga mahihirap hanggang 30%. Kung ating susuriin, ay hindi lubusang natamo ang mga hangarin ng Philippine 2000. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga mahihirap. Hindi pa rin bumubuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Gayon din ang ating ekonomiya. Bukod kay Fidel V. Ramos, ay noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay naglunsad ng kanyang 10-point agenda na nakapaloob sa kanyang Medium-Term Philippine Development Plan mula taong 2004 hanggang 2010. Siyempre, layunin ng planong pangkabuhayan nito na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Karamihan sa mga proyekto at programa ng kanyang planong pangkabuhayan ay nakapokus sa macroeconomics, tulad na lamang ng mga sumusunod. Ngunit tulad ng kay Fidel V. Ramos ay hindi rin natin lubusang naramdaman ang 10-point agenda ni Gloria Macapagal Arroyo. At syempre, ang sinundang Pangulo ni Duterte na si Benigno Aquino III. Noong kanyang talumpati noong Hunyo 30, 2010 ay kanyang sinabi ang nilang programa ng kanyang administrasyon. Ang planong pangkabuhayan ni Benigno Aquino III ay nakapaloob sa kanyang Philippine Development Plan taong 2011 hanggang 2016, kung saan binibigyan tiin sa nasabing plano ang tinatawag na inclusive growth, na nakatuon sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya na kinakailangang masustensyahan sa pamamagitan ng paglikha ng maraming trabaho, pagbawas ng bilang ng mga naghihirap at naghihikaw sa buhay, at pagbuti ng pamumuhay ng nakararaming Pilipino. Ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa pamahalaan at mamamayan nito. Dapat maisagawa ng pamahalaan ang mga proyekto at programa na magbibigay daan sa mabilis na pag-unlad ng bansa. Kaya ang pinatutupad ng pamahalaan na Conditional Cash Transfer o 4Ps sa mga mahihirap na pamilya bilang tugon sa pagbawas ng antas ng kahirapan sa ating bansa. Ito rin ang paraan ng pamahalaan ng pamumuhunan sa yamang tao ng ating bansa. Isa din sa mga pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang pagpapataas sa pamumuhunan, lalo na sa mga infrastruktura, kaya maraming kalsada at tulay ang kinukumpuni at ginagawa sapagkat patuloy ang pagsasaayos ng sistema ng transportasyon, papatayo ng mga paaralan, ospital at pamilihan na isinasagawa ng pamahalaan. Tinutulungan din ang mga micro, small, medium enterprises na magkaroon ng pamumuhunan. Nagkaroon din ng reforma sa edukasyon na kung saan naaprubahan ang K-12 upang makaagapay ang mga mag-aaral na Pilipino sa standard na hinihingi sa buong daigdig. Pinalakas ang mga programang pangkalusugan upang ang mga Pilipino ay
mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Pinaiigting din ang kampanya laban sa korupsyon upang higit na maisaayos ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan nito. Siyempre, ang mamamayan ay meron ding bahaging ginagampanan sa pagtamo ng kaunlaran. Una, kailangan ng aktibong pakikilahok sa mga programang inilulunsad ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Pangalawa, pagbabayad ng tamang buwis upang magkaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan na magagamit sa pagbibigay ng serbisyong pambayad. Ikatlo, matutong sumunod sa mga batas na itinakda ng pamahalaan para na din sa ikabubuti ng mga mamayan nito. At panghuli, ay maging mapagmasid sa mga hindi magandang gawi ng mga namumuno sa ating bansa mula sa barangay hanggang sa ating Pangulo upang masiguro na tinatahak natin ang tuwid na landas. Lahat ng tao, maging ang mga tao sa pamahalaan o pangkaraniwang mamamayan ay naghahangad ng kaunlaran ng isang bansa na ginagawa o isinasagawa sa iba't ibang pamamaraan. Ngunit makakamit lamang kung lahat tayo ay magtutulungan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Nawa'y marami ka natutunan sa video na ito. Hanggang sa muli, paalam!